buong mundo sa angas mong nag-aapoy. Dugong nananalaytay, kayong manggilahing Pinoy. Ang presko mo, ang yabang mo, pero super astig mo. Francis Leo Marcos, labuyo ka ba ang anghang mo? Ay Yo, what's up mga tropa peeps? Welcome dito sa ating munting channel. At ngayon po, meron po tayong pag-uusapan naman patungkol po sa mga loyalista. Yes, bakit? Bakit po sinasabi na ang ating pag-uusapan ay tungkol sa mga loyalista? Kasi nga po, di ba? Nitong mga nagdaang panahon po, nitong panahon ng pandemya, kumbaga, di ba, lumabas ang isang Francis Leo Marcos na talagang talagang alam naman natin na tumulong. Hindi naman maipagkakaila na talagang tumulong at talagang merong nagawa nitong panahon ng pandemya. Kahit na siya ay isang pribadong tao o hindi naman siya politiko, pero yung kanyang ginawa ay isang gawain ng mga masasabi nating magigiting na politiko na handang tumulong anytime para sa kanilang mga kababayan. Ngayon po, dito po sa ating pag-uusapan na ito is, alam niyo po ba na nitong mga nagdaang araw o buwan, nagkaroon po ng parang, sa aking opinyon pagkakawatak-watak o pagkahati-hati ng opinyon dahil sa paglabas ni Francis Leo Marcos. Yan. So, bakit ko ito ang ating tatalakayin? Marami naman tayong pwedeng pag-usapan. Pero, dito nga kasi sa bagay na ito, malapit na po, di ba? Malapit na. Kumbaga, na malapit na dumating ang panahon na hinihintay ng lahat. 2022. Yan. Alam niyo naman kung ano mangyayari sa 2022. Siyempre, di ba? National election. So, bilang isang darating na ang eleksyon at ako'y isang botante, syempre, kung hindi lumabas ang isang Francis Leo Marcos nitong nagdaang pandemya, or masabi natin na walang dumating na pandemya, sigurado kung ano ang sasabihin ng mga leader, ng mga loyalista na susuportahan pagdating ng eleksyon, baka yun din ang aking sundin. Bakit? Dahil kahit papaano, talagang merong sinasabi o merong impact dito sa panahon na ganito. Mga ganitong panahon, mga panahon ng eleksyon, ang grupo ng mga loyalista sa pamumuno na syempre ni Madam Imelda Marcos. Yan, syempre sila ang mga sila ang mga haligi ng loyalista. Madam Imelda Marcos, si BBM, ang sinasabi nga na tunay na vice presidente sa panahon ngayon, at syempre si Madam Senator Amy Marcos. Yan, silang tatlo po syempre dahil sila po ang mga natira na pamilya Marcos sa ating kumbaga dito sa kasaysayan na 'to, mga historical na tong mga tao na ito, panahon pa ng People Power, EDSA Revolution. Talagang sila yung mga masasabi na nakasaksi sa kabayanihan ng kanilang ama. Yan, nabanggit ko na, kabayanihan ng kanilang ama. Siyempre, sino pa ba? Siyempre, ang dating presidenteng Ferdinand Marcos. Yan, ito po yung interview sa kanya sa National Press Club ng Amerika. Yan, noong 1982. Yan. At yan po ay dinaluhan ng mga malulupit na mga media man sa buong mundo. Buong mundo po ang nasasakop niyang ng National Press Club na yan ng US. Talagang dinayo ng mga media si dating Pangulong Ferdinand Marcos para lang matanong diyan sa pagpupulong na yan. Ngayon mabalik po tayo. Siyempre po yung 30 tao na aking binanggit, sila po ang haligi ng sa mga loyalista, di ba po? So, bakit nahati ang opinyon ng mga loyalista nitong lumabas si Francis Leo Marcos? Una na dyan. Nung pong panahon daw ng pandemya, na kwento ni Maring Yama sa kanyang live, na merong mga loyalista po na pumupunta doon para humingi ng tulong kay FLM.
At nagpapasalamat daw po ito. Siyempre, magpapasalamat dahil nabigyan ng tulong. Siyempre po, di ba? Kapag nabigyan ka ng tulong, diyan ka talaga hihingi sa mga tao na yan. Yan. Ngayon po, siyempre kapag po nakahingi ka dyan ng tulong at ang iyong kinausap ay isang Marcos, siyempre nandyan talaga na papasalamatan nila si FLM. At siyempre, papasalamatan din nila yung ibang Marcos. Siyempre, dahil nga po, sa mga ebidensya, sa mga litrato, mga video, kitang-kita naman na malapit talaga ang Francis Leo Marcos na iniidolo natin dito sa mga tao na ito, lalo na sa mga loyalista. Di ba nga po, birthday ni Madam Imelda, nagbigay siya ng napakaraming kulay pulang timba, di ba? Kulay pulang timba, napakarami po. Pinamigay noong panahon ng birthday ni Madam Imelda sa Inares Center, di ba po? So nakita natin doon na pumunta doon si FLM, nakipagbeso-beso, andun pa yung na-shooting yung kanyang pelikulang The Signatory na naging controversial nga daw dahil pinahinto daw yan ng mga Marcos, ganyan. At yun ang dahilan din kung bakit ko ba hindi na ginawang hindi ko na tinuloy ang video. Kumbaga, inalis ko sa aking YouTube kasi nga sabi bawal daw. Meron daw pang parang merong hold order o merong pang pag-uusapan bago yan matapos. Kumbaga, hindi pa dapat talagang i-shooting daw o ipalabas. Pero sa tingin ko na naumpisahan na po dahil nakapag-shooting na nga po doon sa panahon ng birthday ni dating First Lady. Ngayon po, nakita natin doon kung gaano kalapit si FLM sa mga loyalista. Binigyan niya ng napakaraming tulong, napakaraming timba. Kitang-kita doon sa mga video yung timba-timba na itinulong ni FLM sa mga loyalista na maraming laman, bigas, delata, noodles, kape. Talagang ayuda. Talagang doon sa loob ng isang timba na yun, masasabi natin, mga ilang araw din na makakapangtawid yun ng gutom ng mga mahihirap nating kababayan, lalong-lalo na sa mga loyalista that time na nandoon sa birthday na iyon, di ba po? Ngayon po, paano nga ba talaga nakaapekto ang isang Francis Leo Marcos dito sa mga loyalista? Dahil nga po syempre, nitong mga nagdaang araw, buwan, talagang itinatwa o hindi talaga kinilala ng mga Marcos, ni BBM at ni Madam Amy, itong si FLM. Hindi talaga nila, di ba, kinilala. At sinabi nga nila na hindi nila direktang sinagot ni BBM, pero sa pagkakaintindi nating lahat, talagang itinatwa niya, hindi niya kilala. Kahit na may mga litrato na sila ay nagkaharap na sila ay magkasama sa isang, ito katulad nito, si Madam Amy, magkasama sa isang lamesa, kumakain. Kumbaga alam niya yung feeling na mayroong mga ebidensya na si FLM ay kakilala, pero hindi kinilala. Diba po? Kakilala pero hindi kinilala. Maaring baka meron nga talagang malaking dahilan. Alam niyo na po kung ano yung malaking dahilan na yun. Natalakay na po natin dito yon. Ngayon, kaya nagkaroon ng pagkakahati sa mga loyalista. Maaari na merong mga loyalista na nakakita kung ano talaga at sino talaga itong si Francis Leo Marcos. Ang naging mali lang talaga is hindi siya kinilala. So maaring kakilala pero hindi nga kinilala, at ngayon yung mga nakakakilala sa kanya sa mundo, sa isang grupo na yan ng mga loyalista, maaring kilala talaga siya bilang isang Marcos. Dahil nga po sa mga event kung nasaan ang mga Marcos, nandoon siya. At talagang nandoon siya sa circle ng mga malalapit sa Marcos
nandoon siya sa circle ng mga tao na talagang mga Marcos. Kaya nandoon ang isang FLM. Kaya noong time na hindi siya kinilala, talagang marami ang kumbaga parang nawalan ng gana siguro, o baka sila nawalan ng kumpiyansa, o baka parang naisip nila, bakit ganun? Nakikita namin itong si Francis Leo Marcos sa mga event ng mga Marcos, tapos ngayon hindi kinilala. Di ba po? Nakita nyo naman yung mga tarpaulin dati, di ba? Panahon ng kampanyahan, Attorney Glenn Chong, saka si Madam Amy Marcos, merong mga tarpaulin. At sinabi talaga ni Attorney Glenn Chong na pinagawa yung tarpaulin na yan, na nagbigay ng tulong si Francis Leo Marcos. So maraming mga loyalista ang nakakaalam yan. Maraming mga loyalista na nakakaalam na itong si FLM ay tumulong kay Madam Amy, kay Senator noong panahon ng kampanyahan na yun. So, alam niyo po, kumbaga parang kung mapagtatagni-tagni natin ang mga pangyayari, maaaring merong mga solid na loyalista na maaaring siguro talagang loyalista pa rin naman hanggang ngayon. Pero, tahimik na sumusuporta dito kay FLM. At meron ding mga solid FLM, yan, mga solid FLM supporters naman po, na dahil kay Francis Leo Marcos, ngayon ay nakikilala nila si BBM at si Madam Amy na maaari po ito, sa akin, opinion ko lang po ito, maaari na makatulong dito sa dalawang kapatid na ito pagdating ng mga eleksyon. Kasi hindi lang naman ngayon ang eleksyon Maraming kasunod dyan na eleksyon. Kada 3 taon mayroon po tayong eleksyon. At kada 3 taon na yan, nangangailangan ng mga supporters yung mga kakandidato na yan. So, itong si Francis Leo Marcos ngayon ay napakabango po ng kanyang pangalan. Ang kanyang pangalan ay nasasali sa mga pwedeng kumandidato sa pagdating ng 2022 election bilang senador. Di ba nga po, mayroon akong pinost sa aking community na kabilang si FLM sa mga, kumbaga, manok. Kumbaga, ganun, parang sa mga roster o mga senador na ginawa ng isang group page na kasama nitong si Inday Sara. At ang vice nila si Bongo, di ba? Wala doon sa ticket na iyon o sa ginawang list na iyon si BBM. So, bakit, di ba? Ngayon, mapapaisip ka, bakit wala doon si BBM? Kasi nga po, maaaring nakaapekto. Hindi ko natin alam kung hindi natin kumpirmado, maaaring nakaapekto dito sa hindi pagsasalita ng maayos o pagkilala kay FLM nitong dalawang Marcos na ito. Kaya nga po ngayon, nasasabi ko na nahati o kumbaga nagkaroon ng dibisyon ang mga loyalista. Maaaring iba ay maka-FLM na at maaaring iba naman talaga ay solid loyalista pero mayroong simpatya kay FLM. So, win-win situation para kay FLM. Mayroong naniniwala kay FLM na nawala sa loyalista, maaaring pumunta na kay FLM at nawala ng gana dun sa dalawang magkapatid dahil nga sa kanilang pagtanggi. Hindi natin alam din kung totoo o tama ang kanilang pagtanggi, di ba? Pero, dito sa mga natira na loyalista, meron pa rin dyan na mga nakikisimpatya kay FLM. So, merong umalis sa loyalista at merong natira sa loyalista na mga naniniwala kay FLM. Hindi pa rin naman natin yung kumpirmado. Kumbaga, ito sa akin, opinion lamang. Dahil nga po marami akong mga nakakasalamuha dito sa aking YouTube channel na mga loyalista na nandoon pa rin at naniniwala sa pagiging, kumbaga si BBM ang kanilang talagang kinikilala na gusto nilang iupo bilang presidente sa susunod na eleksyon. At mayroon ding mga nagko-comment sa akin na si FLM ay susuportahan nila kung sakaling darating ang eleksyon at tatakbo ito bilang senador. So, ngayon po,
kung si FLM ay napagkakaisa niya yung mga magkakalaban na grupo sa loob ng BJMP, so ngayon, tingin ko kayang-kaya ni FLM mapagkaisa itong mga loyalista na nawala kay BBM at dito kay Madam Amy na nawala sa circle of the group. Kumbaga, yung mga dati na mga solid, yung mga nandyan talaga, maaaring mapagkaisa yan ni FLM at maaaring maging isang solido ulit na grupo katulad ng mga unang panahon, ng mga nagdaang panahon na talagang ang sinusuportahan ay itong si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Di ba po? So, kung mapagkakaisa ni FLM ang mga grupo na nandoon sa loob ng BJMP na talagang mga magkakagalit, so kaya ni FLM mapagkaisa itong mga loyalista kung sakali po, kung sakali na merong gawing hakbang ang mga itong magkapatid, kung sakaling lilinawin nila kung ano talaga ang kanilang posisyon dito para kay Francis Leo Marcos. Di ba po? Oh. So, kung gano'n ang kanilang gagawin, tingin ko baka maaari nga, kung hindi kumandidatong presidente si Inday Sara sa 2022, dahil hindi nga daw po papayagan ni Pangulong Duterte, so mayroong pag-asa ang isang BBM na manalo. Pero, nakasalalay pa rin yan kung maraming susuporta pa rin na loyalista. Kung marami pa rin ang maghahangad na maupo ang isang BBM sa Malacanang. So, kailangan ba talaga nila si FLM? Para sa akin po, kailangan nila. Para matapos na ang mga iniisip, ang mga, kumbaga, ibinabato sa kanila ng mga dating loyalista na kumawala na sa kanilang grupo. Para kahit papaano ay mabuo ulit ang mga loyalista na nahati ang opinyon ngayong panahon ng pandemya. Ito po yung aking sariling obserbasyon lang, sariling opinion lang. Ito yung nakadepende sa aking mga nababasa. Ito po ay walang nag-utos sa akin o wala man lang kahit anong nag-udyok para sabihin ko itong mga sinasabi ko, kundi sariling opinion lang, sariling naobserbasyon. Naobserbahan ko to Naobserbahan ko kahit sa mga sa mga page ng ng loyalista, nakikita ko may mga nag-aaway-away pagdating sa usaping Francis Leo Marcos. May nagsasabi, nakatulong naman talaga. O may nagsasabi, hindi nga kinilala ni BBM sa ni Amy, ni Madam Amy, Senator Amy. So, nahati po. Kaya ngayon, tingin ko kung sakali po na dumating ang panahon na kailanganin ang isang Francis Leo Marcos, nitong grupo na ito ay nakasalalay na ngayon kay FLM kung siya ay magsasalita, kung siya ba ay susuportahan niya itong sa mga loyalista na susuporta kay BBM, or kumbaga merong mga kailangan pa ba dumating ang araw na darating ang isang Francis Leo Marcos para talaga lalong makagulo dito sa mga loyalista dahil mas gugustuhin na rin ni FLM na pumasok sa politika. Di ba po? Kaya po malakas ang grupo ng mga loyalista dahil nga po syempre sa kanilang tatlong haligi. Pwera pa yung mga talagang mga nandyan na mga kanilang mga kaanak na nasa mundo na rin ng politika. Syempre, hindi natin maiaalis yan ng mga Romualdez. Syempre, nandiyan ang mga magigiting na mga Romualdez, mga Manotok, di ba po? Syempre talagang kumbaga ito lalong tumibay dahil nandyan na din yung mga bagong sibol na mga lumabas na mga susunod na henerasyon ng mga Marcos. Ngayon po, kailanganin kaya nila pagdating ng araw itong si FLM? Dahil nga po syempre talagang isang malaking impact ngayon
sa mundo ng social media si FLM. Huwag naman sana dumating yung araw na kung kailan kailangan nila sa FLM, eh saka naman tatalikuran sila ni FLM, di ba po? So, ayan, yan lamang po. Yan lamang po ang aking gustong ipahatid sa inyo. Yan ay purong opinion lamang at wala po akong gustong kahit anuman na masama na intensyon dito sa aking vlog. Ito ay kuro-kuro ko lamang at naiisip ko. Dahil nga po ako'y nag-aalala dito sa nangyayari ngayon na bumababa o parang hindi ganun kabango ang pangalan ni BBM pagdating sa pagka-presidente dahil nga po mayroong mga tao na nagtutulak para iupo si Inday Sara. Ang balakid na lamang ay yung pag-aproba ni Tatay Digong. So, paano ngayon ang mangyayari kung sakaling hati ang opinyon ng mga loyalista tapos tatakbo si BBM bilang presidente, makakalaban niya si Inday Sara? Ang vice ni Inday Sara ay si Bongo or si dating, kumbaga kung bababa si Pangulong Duterte at magiging vice-presidente, paano ngayon yan titibagin ng isang Bongbong Marcos? Pero, yan, may pero pa din. Kakalabanin nga ba talaga ni BBM itong mga Duterte? Dahil alam naman po natin na noong 2016 election ay sumuporta si Madam Amy Marcos talaga diyan kay dating kay Pangulong Duterte ngayon. Di ba po? Dating mayor ng Davao. Sinuportahan talaga siya ni Madam Amy. Talagang all out ang kanyang suporta dito kay Pangulong Duterte. Kaya kung magyari man na kumandidato itong si Inday Sara, magbibigay daan kaya si BBM? Pero hindi natin alam dahil di ba may edad na rin si BBM at si Inday Sara ay bata pa. Magbibigay kaya ng panibagong 6 na taon na palugit si BBM na sige ikaw muna Inday Sara. Paano kung lalong lumamig ang pangalan ni BBM sa pagka-presidente? Kasi talagang nakatuon na po yung dati. Ako nakatuon na ang isip ko pag nanalo si Pangulong Duterte at Vice President si BBM, pagdating ng 2022, BBM for President na kagad. Wala nang pag-aalinlangan yan. Nakaupo si BBM na Vice Presidente, Presidente si Duterte, pagdating ng 2022, pwedeng BBM President at Inday Sara Vice President. Sana ganun ang mangyari. Di ba po? BBM ang ating presidente. Maibabalik na ang dating Maharlika sa Malacanang. Maibabalik na ang mga Marcos sa posisyon at talagang mababago na ulit kung anuman ang nasa kasaysayan natin ngayon sa Pilipinas. Pero, syempre, madadagdag dyan sa kasaysayan na yan ang isang Francis Leo Marcos. Hindi natin maitatatwa na malakas ang pangalan ngayon ni FLM pagdating sa 2022. Kahit hindi mga pro-FLM, kahit na mga group page lang, ay nakikita ko po na naisasama nila ang pangalan ni FLM sa kanilang mga manok o roster o list na kanilang iboboto sa pagkasenador. So, yun lamang po. Sana medyo nabigyan ko kayo ng pag-iisip. Kung baga, mapag-iisip ko kayo kung totoo ba kaya sinasabi ko o hindi. Maaring oo, maaring hindi. Pero kanya-kanya nga po kasi tayo ng kuro-kuro at opinion. So, kung ano man po ang inyong opinion, inyong kuro-kuro, pwede nyo pong i-comment dyan sa ating comment section. At yan, kapag po may time ako, sasagutin ko po. Maraming salamat po. Kita-kits po ulit tayo sa susunod ko na vlog. At syempre, kita-kits ulit tayo sa susunod ko na live. Yan po. Live po tayo ng alas 4 hanggang or alas 5 or alas 6 ng hapon. At live din po tayo ng alas 12 hanggang alas 3 or alas 4 para naman sa mga OFW. Paghapon po para naman sa mga Pilipino, sa mga nasa Pilipinas. Yan, Pinas time po. Kumbaga, bibigyan na natin ng oras ang mga nasa Pilipinas kasi puro OFW po karamihan ng mga nanonood sa atin.
Yan. Maraming salamat po. Kita-kits po ulit tayo. Maraming salamat po sa lahat ng Team Headset. Sa mga nakikinig lang dyan, maraming salamat po. Maraming salamat din syempre sa mga walang sawang sumusuporta dito sa aking channel. At God bless us all po. Sabi ni Mac Pablo, in life, if you are intelligent, you are admired. If you are wealthy, you are envied. If you are powerful, you are feared. But if you are blessed with wisdom and a good heart, you are remembered. Payakap nga. What's up mga tropa pips?